yung defense panel po yesterday appealed for kindness. Sa parte po ng prosecution panel, paano nyo po i-assess din yung demeanor ng defense panel towards the prosecutors? Kind po ba sila sa inyo? Ganyan. Well, eto ha, ako'y litigator for more than 30 years na akong pumupunta sa court. Halos lahat siguro ng court ay napuntahan ko. Wala naman expectation ang sino mang kabahagi ng isang court case to kindness. Of course, we all want kindness as a human virtue. But as far as court rules are concerned, ang importante ay masunod yung court decorum and proper court behavior. So, respect. Ang pinaka-essence ng court decorum talaga ay respeto. Respeto sa judge, respeto sa kalaban. At that is what we are hoping and insisting will happen in this impeachment case. And we will always be ready to call out anyone who is not following proper court decorum pagdating sa bagay na ito. Minsan ako'y nalulungkot kasi baka naisip ko minsan na iba yung natututunan ng ating mga law students pag pinapanood nila yung impeachment proceedings. Kaya nga ako gumagawa din ng mga explainer at tungkol sa mga iba't ibang legal matters dahil gusto ko rin malaman ng lahat ng legal community, especially our young law students and lawyers, what is proper and what is improper during a court proceeding. For example, and I'm saying this hypothetical situations, for yung number one, magkakalabang kayo sa court tapos tataasan ka ng boses ng kalaban mo. I don't think that's even necessary in court. Ang kailangan lang matibay yung solid ang argumento mo. Hindi naman pataasan ng boses ang court hearing. Hindi naman doon binabase ng mga judge kung may basehan ba yung sinasabi ng isang abogado o hindi. Pangalawa ay respeto din sa witness na we should never interrupt a witness while they are speaking. May tinanong ako sa witness, nagsasalita ang witness, hindi ko pwede siyang pigilan. Iintayin ko dapat, out of respect, yung sasabihin kabuuan ng testigo, and then I can respond appropriately. Kung hindi tama yung sinabi ng witness at dapat i-strike from the record, then I will wait for the witness to finish before I ask that the statements be removed from the record. And these are the same things that we expect during the impeachment trial. Thank you. Kagabi po, sabi po ni Congressman Terry Ridon, kasi parang wag daw i-gaslight ni Attorney Sheila Sison yung bansa dahil narinig naman daw yung sinabi ni Attorney Ferrer. Tapos sinabi niya rin na hindi naman nagkaroon ng issue noong si Attorney Powa ang nandun sa defense panel. Do you echo or do you agree with such sentiments? Especially Congressman Chel dahil nakaharap niyo siya dun sa oral arguments on the request for subpoena. Tulad ng nabanggit ko kanina, kung sino man yung magkaharap na abogado, ang inaasahan natin, at ito'y dapat hindi lang sa impeachment court, pati sa lahat ng mga korte natin, ay bawat isa ay ginagalang at nirerespeto yung kanyang kalaban. And to me, basic yun. Kung ako ay nasa law school pa at nagtuturo, talagang ididiin ko sa mga estudyante ko yan na kahit na galit ka na sa kalaban mo, kahit wala kang ibang tingin mo sa kanya, kailangan sa loob ng court ay respeto pa rin. That's part of being a legal professional and that's part of the profession that hindi pwedeng tawaran yon. Kailangan talaga masunod yan ng lahat ng members of the legal community. Magdadagdag lang din ako. Sa punot dulo po nito, nasa depensa din po yung bola eh. Kung sino yung isasalang nila at kinikilala natin yon.
no, na at the end of the day, may karapatan si VP Sara na depensahan ng sarili, may kalayaan at karapatan din po yung legal team to handle itself doon sa naaayon sa kanilang estratehiya. Pero walang sino man, prosecutor, defense lawyer, or respondent ang dapat pagkaroon ng special privilege na sirain ang kredibilidad ng tribunal. Yun naman din po yung hinihingi natin. No, na yung fairness, even-handedness sa pag-apply ng existing rules, no, and even existing practices of court decorum ay maobserbahan sa punot dulo. Pero on the flip side po, how far can the prosecution stretch its patience kung ganito yung attitude or demeanor ng defense panel? Kasi some may say na the prosecution could have extended more, parang kept its composure more, parang hindi na lang pinatulan yung ganong antics ng defense. Siguro ang sa akin po, the prosecution is observing the rules and regulations outlined everywhere na ino-observe sa paglilitis na ito. No? And though we're not at liberty, syempre, to disclose all future actions that we could take to ensure that would happen, no, every day we show up in court, and every day we're mindful of not only the rules of court, rules of evidence, but the Senate rules. At lahat po ito gusto natin at inaasahan natin, no, na lahat po ng partido, lahat ng involved sa proseso ay pinanghahawakan din. No? So, tuloy-tuloy yung reminders kung ano yung mga rules na to. And syempre, pinanghahawakan sa paghawak nating lahat na gawin sana iyon.